Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo. Magandang lalaki at babae po, wali sa inyong lahat. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. Ano yun? Ano ang pinakamabilis na paraan para mawalan o mabawasan ng utang sa ating episode na utang na hindi forever? Ibig sabihin, hindi kailangan maging forever ang iyong utang. So, palagi ko sinasabi, ang bawat problema may solusyon. Kailangan mo lang maging maagap, alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. Alamin na po natin. Unang aalamin. Alamin mo muna kung magkano. Sir, magkano ang alin? Magkano ang income o kita mo? Kasi kailangan malaman nyo po yun. Mahirap po kayong mag-manage ng isang bagay na hindi nyo alam. Alam nyo ba talaga magkano kinikita nyo? Magkano kinikita ng asawa nyo? Kasi kasama yan sa minamanage nyo. So, napaka-importante, alam nyo po yan. So, number 2, alamin ang expenses o gastos nyo. May listahan ba kayo ng gastos nyo buwan-buwan? Kasi po, napakahirap mag-manage kung hindi nyo alam yung actual na ginagastos nyo buwan-buwan. May dagdag pa kayong aalamin. Alamin nyo muna ang yung assets o mga ari-arian. Kailangan. May bahay ba kayo? May lupa ba kayo? Kung wala naman, may kotse ba kayo? May may cellphone ba kayo? O meron kayong mga bagay na may halaga. Yun po ang yung ari-arian. Magkano yun? At kailangan nyo na inyong malaman yung inyong liabilities o pagkakautang. Sa totoo lang, may listahan ka ba ng total na utang mo? Ito po yung 4 na napaka-importanteng malaman nyo muna kung paano nyo malalaman at solusyonan kung paano kayo makakaalis at gaano kayo kabilis makaalis sa pagkakautang. Meron na ba kayo niyan? Kung wala pa, dapat meron kasi mahirap kung wala. Ito, good news. I want you to go to our website, unleashinternational.com. Dito po sa website na to, may mada-download kayong income and expenses analysis form. Sa mga seryoso pong solusyonan ng problema nyo, gusto ko po gawin nyo to. Kung talagang gusto nyo makaalis sa pagkakautang. So, ano mangyayari po sa form pag dinownload nyo? Pwede nyo po yung i-print. Unang gagawin po, isusulat nyo lahat ng inyong kinikita, isusulat nyo lahat ng inyong ginagastos. Tapos, total lahat ng kita, total lahat ng gastos, tapos isubtract, bawas. Okay? Malalaman nyo ngayon kung magkano talaga ang balanse, positive ba o negative. Sa website din na to, meron po kayong form doon, isusulat nyo lahat ng inyong assets, ari-arian, at liabilities. Sa mga maraming ari-arian, matagal-tagal yung gagawin to. Pero konti lang naman, madali. Kahit simpleng papel, magagawa nyo to. Pero kailangan nyo to kung gusto nyong malaman kung gaano kayo kabilis makakaalis sa pagkakautang. So, sir, ano susunod na gagawin pag ginawa ko yan? Eto na. Ano-ano ang mga pwede nyong gawin para mabilis makaalis sa utang? Number 1, sell your assets. Alam niyo po, ang dami na lumapit sa akin na nagpa-counsel kung paano solusyonan ang problema nila sa utang. At ang una ko pong ginagawa, tinatanong, magkano ba kita mo? Magkano ba gastos mo? Magkano ba ari-arian mo? Magkano ba utang mo? So, pinasulat ko po simple. Instantly, sabi ko, gusto mo bang bukas mawalan ka na ng utang? Opo, syempre naman. Benta mo yung kotse mo. Sir, pag binenta mo yung kotse mo, wala ka ng utang. Kasi yung presyo po ng kotse niya, yung po halos yung utang niya, wala. Sir, wala na akong kotse. Ano naman, wala ka namang utang. Di ba ang usapan natin, mabilis makawala sa pagkakautang. Benta mo yung kotse. Sir, ano gagawin? Di mag-grab ka. Pwede naman, ano? Sir, malaki. May bahay ka ba? Kung may bahay ka, bakit hindi mo ibenta yung bahay mo? Sir, wala na akong bahay. Pwede ka namang magrenta. Ito maganda, wala kang utang, wala kang binabayan ng interest. Yun nga lang, nangungupahan ka. Mamili ka na lang. Ikaw ay may utang na may bahay o walang utang na nagrerenta. Ikaw ang mamimili niyan. Yun po, sinishare ko sa inyo. Sir, maliit lang naman ang utang ko, 15,000. Gusto mo makali sa pagkakautang? May cellphone ka, may laptop ka, may tablet ka, benta mo. Instantly, sir, wala na akong tablet. Wala ka, pero wala ka namang utang. Yun po yung sinasabi ko, yun ang mabilis. Tanggal lahat ang utang mo, ang bilis-bilis. Ito lang po, one time, sinare ko po to sa nagpapa-counsel. May nagsabi, sir, may problema. Wala naman kaming assets. Ay, totoo naman po yan. Malamang, habang nanonood kayo, ito na sinasabi nyo, sir, yan sa mga may bahay, may kotse, may ere-ere. Wala kaming assets, sir. Anong gagawin namin? Huwag kang magalala. May tip number 2 tayo. Restructure your loans o yung utang nyo. Lalo na kung nangutang kayo sa bangko, pwede po restructure. Lalo na kung utang nyo, housing loan, card loan, credit card loan, and others. Pwede nyo po kausapin yung pinagkakautangan nyo
pwede po restructure. Ibig sabihin, hahabaan po yung loan nyo, mababawasan yung buwan-buwan nyo. Kung may isa naman po, nare-restructure po yan. Pwede pong mabawasan yung interest rate. So, pwede nyo pong kausapin, baka makabawas kayo ng utang at mababawasan din ang interest. May mga gumagawa po niyan at pwede nyo pong gawin. Siguro sasabihin nyo, sir, nagawa na namin yan. Ano pa? O, ito pa, meron pa naman. Apply for amnesty. Isa po sa dahilan ba't malaki utang nyo ay yung nagkapatong-patong na interest charges at penalty. Sometimes po, pag meron kayong housing loan, car loan, credit card, pwede nyo pong kausapin, tanggalin man lang po yung penalty. So, pag nabawasan yung penalty, nabawasan na yung utang nyo, di ba napaka-importante? At may gumagawa po niyan. For example po, isang paraan para makabawas ng penalty. For example, may credit card kayo. Pwede nyo po yung transfer yung utang nyo sa ibang credit card na nag-offer ng transfer your credit card debt. At paglipat po doon, i-offeran kayo mas mababang interest rate. So, automatic, bumaba na ang utang nyo. Kasi po, ang mission natin dito, mabawasan o mawala ang utang nyo. That's one way para mabawasan ang utang nyo. Hingi kayo ng amnesty at may mga gumagawa po niyan. Just as magtanong po kayo sa pinagkakautangan nyo. Linaw. Ganon din po, kaibigan, kamag-anak. Baka pwede, hirap na ako magbayad, kalahati na lang babayaran ko. May mga gumagawa po niyan. Sir, nagawa na rin namin yan. Okay, kung nagawa nyo na, punta tayo susunod. Decrease your expense or expenses. Isa sa madaling paraan para makabawas ka sa pagkakautang. Bawasan mo yung gastos mo, so yung sobrang bawas, pambayad ng utang. Sir, sagad na. Ito, sasabihin ng mga participant ko pa, nagsaseminar ako, sagad na, wala nang pwedeng ibawas, hindi na pwede. O, sige, meron kong ilang tanong, pakisagot. Ilang beses ka pa kumakain sa araw? 5? 4? 3? Hindi ko maintindihan eh. Baon na sa utang, 5 beses pa kumain. Sir, 2 lang. O, pwedeng 2. Think about this. Kung mula sa araw na 2 beses ka lang kakain sa araw, pwede ba? Pwede. Ito, may utang ka kasi. O, ito pa. Nakakainom ka ba ng mamahaling kape, mamahaling tsaa, mamahal? Yan po ang problema. May mga tao, baon na sa utang, ang lakas pa sa mamahaling kape. O, ito pa. Sir, di ako ganyan. O, napagte-text ka ba? Ito pa. Iba o sa inyo, baon na sa utang, may data plan pa. Yan po ang problema. Ang lakas sa cellphone, ang lakas sa load. Problema, baon sa utang. Hindi ko po sinasabing wag. Pero kung baon ka na sa utang, laki ng problema. Ito pa. Sir, hindi po ako yan. Okay, ito ka ba? Nakapag-soft drinks ka pa ba? Nakapag-sigarilyo ka ba? Nakapag-alak ka pa? Nakapag-bisyo ka pa? Hindi, yun na naman po eh. Baon na sa utang, may bisyo pa, may alak pa. Ang labo po. Kasi kung talagang seryoso kang ayusin ang kaperahan mo, may paraan. Sabi nga po, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Nakakapag-ulam ka pa ba? Hindi po ka nagbibiro. Hindi ko maintindihan, wala ng pera, may ulam pa. Iba, 2 pa ulam. Iba, mahal pa ulam. My point is this, there are so many ways para mabawasan po ang gastos para mapagbayad ng utang. Sir, ano pa? Increase income. Ayan, kung talagang binawasan mo na, ulang pa rin, idagdagan mo kinikita. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kung may trabaho ka, maghanap ka ng dagdag na pagkakakitaan o trabaho magbibigay ng malaking sweldo. Ang dami pong pwedeng gawin. Magnegosyo ka, sideline. Okay, talagang seryosohin mo negosyo. Okay. Sir, ano ba? At napakarami pa iba. Sir, ano pa? Ito, makinig kayo. Ask someone to pay your debt. Sir, hahanap ako magbabayad ng utang ko. Meron yan. Sir, sample. Baka naman may kamag-anak ang maawa sa'yo, bayaran ng utang mo. Meron po akong kilalang kwentong ganyan. Kamag-anak nagbayad ng utang. Sir, ano pa? Baka naman may mahanap kang mga taong maluwag sa pera at naghahanap ng tutulungan. Meron din po niyan. Baka naman kayo ang matulungan. Sir, ano pa? Sir, talagang wala na. Wala ko makitang ganyan. Ano gagawin ko? Step number 7. Pray for a miracle. When was the last time pinanalangin mo pagkakautang mo? Baka ito'y pagkakataon, pwede mong gawin. Tandaan mo, what is impossible with man is possible with God. Manalangin ka. At there can be miracle if you believe. Alam niyo po, dami ko na pong nakitang ganyan. Nagmilagro, kumilos ang Diyos dahil nanalangin at tiwala sa kanila. Ikaw, ano pwede mong gawin? Ito po. If you need counseling sa problema pinagdadaanan mo, pwede niyo pong patawagan itong mga numerong ito. Nagbibigay po sila ng pre-counseling at gabay sa mga problemang pinagdadaanan niya. Next week, good news. Pag-uusapan naman natin ano-ano ang mga pwedeng gawin para mabawasan ang gastos. O, di ba yan ang problema natin kanina? Yan po itutulong din po namin sa inyo. Ito ang maganda. Laking tandaan, bawat problema may solusyon.
Kailangan lang maging maagap, alamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. At for more tulong ko, pasa mo, video such like dito pinakikita ko po sa inyo, puntahan nyo lang po Vic Garcia Facebook o Vic and Avenue Garcia YouTube channel. Maraming salamat po. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo.